Pero halos lahat ng yon na intercept. At the same time, yung warning nila, yung alert nila dito, yung pag-alert nila sa public, talagang accurate talaga siya guys. Talagang, alam mo pag tumunog na yung cellphone mo, alam mo na may either may maririnig ka, may mararamdaman ka. Ayan guys, welcome sa ating YouTube channel. Kamusta po kayong lahat? Shoutout, try natin yung ating gamit ngayon. Gumagamit ako ngayon ng DJI Osmo Pocket 4. Tapos bumili ako ng newer, yung dinidikit sa kotse. Di ba? Para makapag tayo, road trip. Di ba? Makasama kayo sa ko. Mura lang yung newer na Meron sila yung small rig sana bibiling ko. Kaya lang medyo mahal. So anyway, bakit nga ba ako magbibideo? Bakit nga ba to meron tayong YouTube channel? May YouTube channel na ako dati pero hindi ko masyado siyang hindi tayo consistent sa paggagawa ng video. So ngayon, china-challenge ko yung sarili ko na makapagawa ng content at mabuhay ulit ang ating YouTube channel. Kasi awan ko lang, parang gusto ko lang siyang gawin. Matagal ko na siyang gustong gawin since ngayon may gamit naman na tayo. Parang wala na tayong dahilan. Dati ang daming excuse eh. Kaya hindi tayo nakagawa ng video. Pero ngayon, sana na makagawa. Hindi na sana, challenge ko yung sarili ko talaga na makagawa ng maraming video. Anyway, diretso tayo sa topic. Tingnan nyo guys, kung makikita nyo sa paligid natin, yung nakikita nyo ngayon dyan, construction yan. Kasi mayroong ginagawang dito, ginagawang metro station. So, ngayon, pag-uusapan lang natin. Kasi sa TikTok kasi guys, gumagawa ako sa mga kabayan natin na naka-follow na sa akin sa TikTok. Siguro, nakikita nyo na yung mga videos natin doon. Nabibitin kasi ako doon sa TikTok. Kasi una-una, maikli lang eh. Maikli lang kasi ang doon eh. Ang video. So, parang bitin lagi yung mga usapan. And then at the same time, marami ring may gusto eh na pakinggan tayo. Maraming interested na makinig sa mga comment natin pagdating sa Yung video na gagawin natin guys, lang to, talking heads, parang ganito lang. Halimbawa, nagda-drive ako. Magkikwentuhan tayo, may pag-uusapan tayong mga topic, yung mga nangyayari ngayon dyan sa Pilipinas, dito sa abroad. Wow, naglalakad naman tayo, At the same time, para makita nyo rin yung ganda ng Dubai, Sa Dubai nga pala tayo. Shout out sa mga kabayan natin sa Dubai. Sobrang init na. Ngayon is almost, kaninang tanghali, parang almost 40 degrees. Grabe. Sobrang init. Lumabas ako kanina. Tanghali, papunta doon sa medyo malayo yung pinuntahan ko. Grabe, sobrang init talaga. Ramdam na talaga yung init. Kasi nga summer na eh. Ito, grabe ang bilis nila guys pag gumagawa dito sa Dubai. Ito yung dahilan kung bakit sa kabila ng mga nangyayari ngayon dito sa Middle East, Alam naman natin yan, yung mga nagkaroon ng kaguluhan dito sa conflict sa Middle East. Lalo na nung time mismo nung simula, nung March, April. Marami sa amin, maraming mga kababayan for sure, May mga ilan tayong mga kababayan na napapaisip din na umuwi. O kaya try sa ibang lugar kasi nga medyo nung time na yun parang feeling mo tagilid eh. Lalo na kung bago ka pa lang dito sa Dubai or sa UAE. Medyo iisipin mo na parang maano ka na parang ito na ba yun? Akala ko dati safe yung lugar, 'di ba? May mga ganyan for sure, may mga naririnig kayong ganyan lalo na sa mga bagong OFW. At the same time, yung mga luma, lalo na yung mga matatagal na dito, 20 years na, 30 years na. Nakikita nila dito talaga na parang imposible mangyari. Even ako guys, personal experience ko to na naisip ko dati. Kasi dati pa naman yan, may mga conflict na yan dati ng Iran tsaka yung US, 'di ba? So madadamay talaga ang UAE, dinadamay talaga nila. So dati pa yan, mayroon na yan, parang may mga pagbabanta na. Titingnan mo siya sa world map. Halos katapat lang siya ng talaga. Magkatapat lang sila ng Iran. So yung buong GCC country yan, yung Qatar, Bahrain, Kuwait, Saudi Arabia, yan halos magkakatapat lang yan sila. So talagang dati may mga ganyan na, pero syempre naisip ko nga imposible mangyari yon kasi unang-una ang UAE talaga is neutral. Neutral talaga sila, hindi sila yung tipong katulad ng ibang bansa na katulad natin diyan sa Pilipinas na talagang obvious eh.
Di ba? Paano ko sinabing obvious? Obvious na maka-US tayo ngayon, yung administration natin, di ba? So lagi tayong may ganun, lagi tayong may kinikilingan. Pero dito sa Dubai, sa UAE, kasi ano sila eh, kumbaga economic hub sila eh, di ba? Business hub. So never kong maisip 'yon na magkakaroon talaga ng ganung conflict. So parang ang naging batayan ko pa nga dati, magiging basehan ko. Siguro mapapaisip ako na talagang parang hindi na ako komportable dito sa lugar na to. Kung talagang may makikita na akong mga nagbobombahan na, 'di ba? May makikita na akong mga missile sa paligid, 'di ba? May mga sumasabog na dito, maano na sa mga balita. Which nangyari siya this year. Nangyari nga siya ngayong taon. Imagine nyo guys, no? Wala kaming kaalam-alam, walang kaalam-alam ng mga Pilipino dito. Hindi, Pilipino, lahat, lahat. Na may mga ganong pangyayari na pala, no? Na may mga ganong conflict na pala. So parang, ako nung time na yon, nung unang-unang may sumabog dito sa Dubai, talagang medyo, syempre, ano natin yan, human nature natin yan, na magiging ano tayo, yung parang ano ba tawag doon? Defensive, di ba? Ay, defensive. Parang mapapraning ka eh, mapaparanoid ka sa mga nangyayari. Kasi napaka-imposible mangyari sa Dubai ito eh. Na meron ka makikita talaga. Yun na yung sinasabi ko dati, na kung merong gantong mangyayari, mapapaisip na talaga ako. Pero, ito yung twist. Siguro, may makaka-relate din sa akin dyan, na maraming mga kababayan natin dito rin sa Dubai. Hindi rin sa Dubai, sa buong UAE. Babanggitin ko na yung UAE. Dubai kasi mostly ang alam ng mga tao pagdating dito sa UAE. Hindi po bansa ang Dubai. Ang Dubai po is part po ng UAE, United Arab Emirates. So yung bansa po is UAE. Ang capital niya is Abu Dhabi. Meron siyang 7 Emirates, no? Which is yung Abu Dhabi, Dubai, Sharjah, Ajman, Al Quwain, Ras Al Khaimah, and Fujairah. Diba? So may Al-Ain pa. Ang Al-Ain kasi part na rin ng Abu Dhabi yan eh. Kaya hindi ko na siya sinama. Pero yun yung mga lugar dito sa UAE. So dito sa UAE, ilang milyon meron tayong, siguro yung last update, parang nasa 1M na ata ang mga OFW dito. Documented yan ha. Bakit ko sinabing merong undocumented? Kasi meron po tayong mga kababayan dito na mga undocumented. No, alam na natin yan na medyo nagtitake ng risk para, alam mo yun, medyo nakakaba yung sitwasyon nila. Pero wala naman tayo sa lugar para i-judge sila kasi hindi naman natin alam yung sitwasyon nila, di ba? Anyway, so yun nga, yung nangyari na yun, yung giyera talaga, nung nagsimula yan, March eh. Parang katapusan ng Feb. So yun nga, papasok yung Ramadan, nagsimula siya ng March. Grabe no, grabe agad yung balita nun. So, hindi pa masyadong binabalita yon, pero dito talaga naramdaman agad namin kasi makakarinig ka na talaga, as in makikita mo may mga umiilaw na sa sa langit eh. Talagang boom 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 talaga. Usually yung mga ganung pagsabog dito maririnig mo lang yan every time na may, lalo na nun simula ng Ramadan, may mga nagpa-fireworks. So usually sa fireworks mo lang maririnig yun, yung mga ganung pangyayari. Pero nung time na yun guys, kung nalalakasan ka na sa tunog ng fireworks, talagang dadagundong yung dibdib mo once na marinig mo talaga yung tunog ng mga missile na nai-intercept. Yung mga drone na mga sumasabog. Intercept, pag-usapan natin yung mga interception na ginagawa ng UAE. Diba sabi ko nga sa inyo, once na dumating yung time na may makita na akong mga missile na pumunta dito, mga sumasabog na sa paligid, baka doon ako mag-iisip na uuwi or maghanap na ibang lugar. Pero kabaliktaran yung nangyari guys na. Ewan ko bakit, no? Kasi nandun yung takot mo na, hindi mawawala yung takot guys. Nakakatakot, nakakailang umalis ng bahay, lumabas ng bahay. Kasi syempre hindi mo alam kung saan tatama o kung saan magkakaroon ulit ng di ba? May mga warnings, di ba? So yun nga, speaking of warnings, saka yung mga interception na yan, imbis na kabahan kami dito, yung medyo isipin na natin, ano ba, gera na ba to? Ito na ba yun? Lulusubin na ba tong lugar na to? Ililikas na ba tayo? Paano to? Saan tayo pupunta? Kaya nung mga time na yun, lagi nakaprepare kami. Ewan ko kung ganun din kayo mga kabayan, no?
Prepared kami lahat. Meron kami tinatawag na go-to bag, 'di ba? Na ginawa. Naglagay kami ng mga tote bags. Nilalagyan namin 'yun ng mga pagkain, 'di ba? Tubig. At the same time, naglagay din kami ng mga kung ano-ano na pwede naming gamitin, konting damit. Basta yung mabilis lang, yung ano lang, go to bag lang na anytime pwede mong i-grab tas takbo na. Ganun lang yun. Pag kailangan mo na talagang lumipad or umalis o kung ano man yung magiging announcement ng embassy or mismo ng UAE government, di ba? Pero, ito yung talagang humanga ako lalo sa Dubai or sa UAE. UAE pala, di ba? Dubai. Lalo akong humanga sa leadership ng UAE. At sa country na to, at sa bansa na to, guys. Ewan ko, no, I can speak only for myself, no, ako lang to. Hindi ko alam kung ano yung mga pananaw ng mga kababayan din natin dito, ng ibang mga nakatira dito. Sa kabila ng mga takot o yung mga pangamba, siyempre matatakot ka eh, kakabahan ka. Kasi nga, baka nga ano na mangyari, may future pa ba, ano na mangyayari bukas, di ba? Mas lalo akong humanga sa naging action ng government ng UAE talaga, guys. Isipin mo ilang missile yung dumating dito. Ilang drone. Pero halos lahat ng yon na intercept. At the same time, yung warning nila, yung alert nila dito, yung pag-alert nila sa public, talagang accurate talaga siya, guys. Talagang, alam mo pag tumunog na yung cellphone mo, alam mo na may either may maririnig ka, may mararamdaman ka, o kung wala man, may makikita ka na sa news. At hindi katulad, yung news dito, guys, hindi katulad sa Pilipinas, yung mga exaggerated, yung mga OA, di ba? Sabi ko nga, mas malala pa yung balita dyan sa Pinas kaysa dito eh. Di ba? Kaya tuloy yung pamilya namin sa Pilipinas, kabado nung nalaman nila na balitaan sa TV na nagkakabombahan na dito. Kasi iba yung balita eh, ganun lagi sa Pilipinas. Hindi ko maintindihan bakit ang mga media sa atin, sobrang nilang dinadramatize lahat ng mga pangyayari, di ba? Parang gusto nilang kontrolin yung emotion mo. Na gusto nila na, ngayon ito, giyera to, dapat ito yung may, alam mo yon na kailangan pag napanood mo to, dapat ito yung mararamdaman mo, di ba? Parang, it's all about PR eh. Lagi na lang yan eh. Parang, gusto mo lagi na kagatin ng tao kung ano yung headline mo, di ba? Which is, in reality guys, pag nandito ka sa lugar, hindi ganun yung nararamdaman. Nandun yung takot, nandun yung pangamba, nandun yung pagkailang, pagkabahala. Pero yung makikita mo yung mga exaggerated na mga balita na nangyayari sa Pilipinas, ibang-iba sa na-experience dito. Kaya nga isipin mo ilan lang yung mga nag-repatriate. At bali-balita pa nga yung mga nag-repatriate yun talaga yung may mga problema na rin dito eh. 'Di ba? Na ginamit lang yung sitwasyon para ma-take advantage nila at makalipad sila ng walang kaproblema-problema. Alam naman natin yung gobyerno natin ngayon, napakadaming nakakalungkot, maraming mga OFW yung mga ginamit ng mga panahon na yun para lang ano, 'di ba? Anyway, puputulin ko yung kwento ngayon. Magpa-part 2 tayo bukas siguro kasi malapit na ako. Susunduin ko kasi si Mrs. So tinry ko lang talaga to kung mag-work siya. And mapapadalas tayo ng gantong video lang, yung talking heads video, nasa sasakyan, either naglalakad ako, nakatambay ako sa coffee shop. Tapos mag-uusap tayo about sa mga nangyayari, mag-share tayo ng mga opinions natin, magde-daily vlogs tayo, alam mo yon yung buhay natin dito sa abroad. So, abangan nyo guys na marami pa tayong videong gagawin. Pero yun nga masasabi ko, dun sa pinag-usapan natin ngayon, tutuloy ko yung kwento, no? Tutuloy ko yung kwento sa next video natin. Kung yung mga dahilan kung bakit sa kabila ng mga nangyari kaguluhan dito sa Middle East, marami pa rin tayong mga kababayan na mas pinili na mag-stay. Isa na ako doon. At imbis na masira yung, alam mo yun, sa international media nga, di ba? Parang sinisiraan talaga tong UAE. Pero sa kabila ng mga media, ano na yun, ang tanungin mo kung magtatanong ka sa bawat expat na nandito, huwag mong tanungin yung mga lokal, no? Talagang ano na yan, ano talaga sila sa bansa nila. Pero mga expat dito, pag tinanong mo, isa lang sasabihin, mas lalo silang humanga sa leadership ng UAE. Mas lalo kaming humanga at mas naramdaman namin na safe kami dito sa UAE. Yun yung dahilan kung bakit marami na repatriate bumalik ulit dito, di ba? Gustong bumalik.
Anyway, sabi ko nga, sobrang humanga ako sa government ng leadership ng UAE talaga. Ibang-iba. Hindi ko masabi mas maganda kung magtanong kayo kung may kakilala kayong ano dito. Pero talagang sobrang solid ng government na to. Kaya sabi ko nga, wala eh. Tingnan mo, ilang buwan na yung lumipas pero ngayon tingnan mo parang walang nangyari. Back to normal tayo ngayon. Mas dumadami na nga ulit yung tao. Anyway, sa next video ulit natin, nagpa-practice talaga ako mag-vlog. Na-practice ko nang hindi ako mahihiya. Nakakaya kasi mag-vlog eh, pero sana masanay tayo, no? At mas maging komportable tayo magsalita sa harap ng camera. Kasi ako, ang work ko dito is videographer, photographer. Usually, nasa ano lang tayo, behind the scene. Pero ngayon, nandito na tayo. So, see you guys sa next video natin. And don't forget to like and subscribe. Ang ganda ng kotse, oh. Hindi ko mapakita sa inyo. Alright. Bye guys. Ingat kayo mga kabayan. Shoutout sa lahat ng mga OFW. Kung saan mo man mapapanood to, shoutout sa'yo. At talagang be proud, no? Maging proud OFW tayong lahat. Ciao.